Itak Neatardar. Pamilyar ba kayo sa gamit na ito? Para sa mga nag-aaral ng lihim na karunungan, siguradong alam nyo ang bisa nito. Pampalakas at pampakunat ng katawan, pangtaboy malas, kontra tigalpo at sumpa, pang-iwas sa disgrasya. Sangkap sa paggawa, tipak ng kahoy na tinamaan ng kidlat, tipak ng pangil ng kidlat, diamante negra, tigadlim, pati na rin ang tawas tapol. Kung interesado ka, i-search lang ang Likha Merchandise o hindi kaya naman mag-message ka sa amin. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Akin. Taong 1987, Mindanao. Kakatapos lang ng undas ng mga panong ito. Ito ang kalbaryo ng paglilinis ng buong sementeryo. Walang ibang maririnig mula sa bagong pasok na si Akin kung hindi puro reklamo. Dalawa na lamang silang naiwan ni Mang Nando. Nagsiuwian na ng probinsya ang mga kasamahan upang madalaw at ipagdiwang ang pag-alala ng mga yumaong mahal sa buhay. Ang sementeryo na pinagtatrabahuhan ay may dalawang bahagi. Sila na lang din ang nagbigay ng pangalan dito, Norte at Timog. Ang unang bahagi ay nasa bundok. Ang pangalawa ay nasa paanan, sa bandang patag. Nasa Timog si Mang Nando at nasa Norte naman si Akin. Habang nililinis ang mga iniwang basura, upos ng kandila at napanis sa mga pagkain sa harapan ng puntod, hindi siya matigil sa paninermon na akala mo may kausap na tao doon sa lugar. O ikaw, sino ba to? Consuelo Hernandez. Araw ng kapanganakan, Agosto 7, 1945, namatay Disyembre. Pakisabi sa mga mahal mo sa buhay kung dadalaw sila sa susunod, wag nang magdala ng pagkain. Patay ka na eh. Ano pang silbi ng mga dadalhin sa'yo? Mga langaw, langgam lang yung makikinabang yan. Kung masisikmura ko lang kumain ng inaalay sa mga patay aba, inuwi ko na to sa bahay ko. Ay nako talaga. Wika ng binata habang inilalagay sa sako ang panis na pagkain. Napangwi siya ng lapitan ang kasunod na puntod. Umaalingasaw ang matinding amoy ng mga pagkain. Matapos buksan ang lagayan, walang pagdadalawang isip na hinagis sa loob ng sako, sabay pagpag ng kamay dahil nalagyan ng uod. Isa ka pa, Antonio Bergoso Luna. Napakawalang yan na mga kaanak mo, ano? Kapon nakita ko Nakita ko yung naglagay sa puntod mo yung babaeng mataba. Ang lakas umiyak, tapos panis naman pala yung dinalang pagkain sa'yo. Nako naman namatay ka na nga. Hindi pa nagawang tratuhin ka ng tama. Napailing na lamang ang binata habang ipinagpapatuloy ang paglilinis. Habang tumatagal, mas lalong nainis nang makitang dumadami ang mga basura sa bawat puntod. Ang malala pa ay nagkalat na ang mga langgam na nagpapahirap sa kanyang pagliligpit. Hoy kayo mga patay! Magsigisi nga kayo dyan tapos iabot nyo sa akin yung mga basura. Hindi porket tagalinis ako, pinahihirapan na ako. Isa pa to, Florentina Burgos Zamora. Sino bang umihi sa puntod mo ang panghi? Ay naku, ikaw rin. Teresita B. Tambang. Dumalaw ka sa inyo, bulabugin mo yung bawat miyembro. Wala man lang nakaalala sa'yo. Kawawa ka naman. Ako na nga lang. Inilabas ni Akin ang dalang posporo. Kinuha ang kandila sa tabi. Sinindihan at inilagay sa harapan ng puntod na wala man lang dumalaw. Malinis na malinis ang puntod. Wala ni isang patak ng tunaw na kandila. Gawain na ito ni Akin kahit noon pang hindi pa sepulturero. Sa tuwing sasapit ang ikalawang araw ng Nobyembre, kung kailan inaalala ang mga yumaong mahal sa buhay, sinisindihan niya ng kandila
ang mga nararaanang puntod na wala man lang bakas ng may nakaalala. Kahit pasaway at maraming pagkakamali sa buhay, napapanatili pa rin niya ang kabutihan ng loob, lalong-lalo na sa mga patay. Kaya noong nakarinig na naghahanap ng karagdagang trabahador, walang pagdadalawang isip siyang pumasok. Wala rin naman masyadong kailangan upang matanggap, kaya nakapagsimula kagad si Akin. O ayan, huwag ka nang malungkot ha. Hindi ka man maalala na mamahal mo sa buhay. Sinindihan naman kita ng kandila. Kahit medyo upos na, basta meron, ayos na yan. Huwag ka na rin mainggit sa ibang puntod kung meron silang pagkain. Hindi naman nila magagalaw yan eh. Tignan mo, langgamang nakikinabang. Sayang pa rin. Wika ni Akin habang tinitignan ang mga nicho. Napabuntong hininga na rin dahil sa mga basurang nagkalat sa paligid. Nang maupos na ang kandila sa puntod na pinagsindihan, ipinagpatuloy niya ang gawain. Sa kalagitnaan ay natigilan nang mapansing may biglang dumaan sa likuran. Sobrang bilis ng kilos nito. Isinawalang bahala na lang din. Ibinaling muli ang pansin sa trabaho. Pero kalaunan ay napalingon uli. Dumaan na naman ang anino. Sa pagkakataong iyon ay pabalik-balik na. Hinugot niya ang karet. Naging alisto. Dahil ang aninong iyon ay itinuring niyang kaaway. Ang nilalang na madalas nagagawi sa sementeryo na minsan ang laman ng usap-usapan, ang aswang na kumakain ng bangkay. Napalingon siya sa gawing kaliwa kung saan merong gumagalaw. Hindi na rin nagtaka nang makita ang anino ng nilalang dahil merong bagong libing sa bahaging iyon. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas. Yan! Ito ang gusto ko sa trabaho ko eh. Nagkakaroon ako ng pagkakataon na pumatay ng mga nambibiktima ng bangkay. Wika ni Akin habang maigpit ang pagkakahawak sa karet. Nakatitig na rin ang nilalang sa kanya. Bago pa man ito nagawa ang pinaplano sa bangkay, nagmamadali na siyang lumapit at tinaga ang nilalang. Nakailag ang nilalang kaya hindi napuruhan. Galit pa itong humarap sa kanya habang iniinda ang daplis sa balikat. O ano, galit ka na? Daplis lang yan ah. Mababaw lang yan. Nga pala buti nagpakita ka sa akin oh. Magmula nung narinig ko yung usap-usapan tungkol sa yung animal ka, hindi na ako makapag-antay na mahanap ka. Buti ngayon nandito ka na. Halika na dito, bilisan na natin. Marami pa akong trabaho eh. Wika ni Akin. Matapos itong magsalita ay lumusob ang nilalang. Naging alisto naman ang sepulturero. Kagad na ganda sa mga gagawin ng nilalang. Nagpalitan sila ng atake. Pero soli, nanaig si Akin sa sobrang bilis ng kamay. Nagawa niyang magilitan ng leeg ang nilalang. Umagos ang dugo nito. Natatarantang lumayo pero sinundan niya. Oh, akala ko ba matapang ka? Wala ka rin pala eh. Kaya siguro bangkay yung pinupunterya mo kasi wala silang laban eh. Tama ako no? Sa kilos sa pinapakita mo, mahina. Wika ni Akin habang sinusundan ang gumagapang na nilalang. Naghahanap ng paraan upang makatakas. Kahit may sugat na sa leeg, nagagawa pa rin kumilos. Kaso nga lang makalipas ang ilang sandali, nanghina na ito at tuluyang nawala ng buhay. Maya-maya pa ay dumating si Mang Nando. Nagulat matapos makita ang nakahandusay na aswang. Ano yan? Bakit nandito yan? Paano? Nambibiktima ng bangkay, Mang Nando. Hindi naman pwedeng panoorin ko na lang yan habang kinukuha yung bangkay dito sa sementeryo. Kahit patay na, kailangan pa rin igalang. Kaya tinuruan ko ng leksyon yung isang yan, oh. Tignan mo, nakaandusay na. Hindi kinaya yung lakas ko eh. Wika ni Akin.
habang tinatapik pa ang sariling balikat. Nang kumalma si Mang Nando, ito na mismo ang nagsabi na iligpit na ang bangkay bago pa may makakitang iba. Ikaw naman, Mang Nando, masyado ka nagmamadali eh. Ano naman kung makita yan ng iba? Ayaw mo bang malaman ng lahat na talagang may aswang na nang bibiktima ng bangkay dito sa sementeryo? May usap-usapan nga pero maraming hindi naniniwala. Minsan na tayong napagbintangan eh. Tayo daw yung lumalapastangan sa mga patay. Mas mabuti nang malaman nila para malinis yung pangalan natin mga sepulturero. Hindi mo alam ang sinasabi mo akin. Halika na, bago pa may makakita ng bangkay ng aswang na yan. Magdala ka din ng posporo para masunog na yan. Napakunot ang noo ni Akin sa pinapakitang kilos ni Mang Nando. Lalo na ang reaksyon sa mga mata nito. Parang naawa pa sa sinapit ng aswang. Ganun pa man, sumunod siya at tulong-tulong sila sa pagsunog ng bangkay. Hindi na inantay ni Akin na maging abo ang katawan ng napatay na nilalang dahil naalalang hindi naisara ang munting kubong tinutuluyan na andito lamang sa dulo ng sementeryo. May tiwala naman siya sa kasama kung kaya't ipinagbahala na rito ang pagligpit sa nilalang. Nagmamadali siyang umalis sa ibabaw ng mga nicho dumaan. Nakainga nang makitang walang ng loob sa tahanan. Napayakap pa sa garapon kung saan inilagay ang ipon mula sa sinahod sa pagiging sepulturero. Ang iba ay galing sa mga dumalaw na nagpapalinis ng puntod at nagpapapintura. Minsan na siyang nanakawan ng kapwa sepulturero kung kaya't nagmamadaling umuwi ng maalala. Hindi na siya bumalik kay Mang Nando dahil gabi na at nais magpahinga. Isang buwan na siyang walang sapat na tulog dahil magmula ng nakaraang buwan, walang tigil sa paglilinis ng malawak na sementeryo. Doon lang magpapatrabaho ang taga-munisipyo kung kailan malapit na ang Nobyembre. Dagdag pa ang mga ganap sa mismong araw ng Petsa 1 kung saan dagsaan na ang mga tao. Habang maimbing na natutulog, napabalikwas na lamang siya ng bangon matapos umalingaw-ngaw ang masangsang na amoy mula sa kung saan. Otomatikong dumampot ng karet at sumilip sa labas. Wala naman siyang nakita maliban sa mga puntod at nicho. Kaya gano'n na lamang ang pagtataka kung saan ito nanggaling. Nang mas lumala pa, naglakas ng loob na lumabas para mahanap. Binaybay niya ang daan habang tinitignan ng paligid. Sinusuri ang bawat sulok. Alerto rin kahit sa mahinang kaluskos. Nang masuyod na ang buong timog, tumigil na siya dahil walang nakitang nilalang na posibleng pinagmumula ng amoy. Napasandal na lamang siya sa mga nicho. Ay, ikaw, nicho. Ang pangalan nito? Ronaldo de la Cruz. May nakita ka bang aswang na napadaan dito? Naamoy ko eh. Sigurado ako merong dumaan dito. Ano? Nakita mo ba? Hanep na yan oh. Nakaiga ka na nga dyan sa nicho, di ka pa sumasagot. Wika ni Akin habang kinakatok ang sinasandalang nityo. Napabuntong hininga na lamang si Akin. Ay naku, mabuhay ka nga uli. Tapos tulungan mo kong hanapin yung aswang na yun. Nandito lang siguro yun, hindi ko lang mahanap eh. Saang nicho kaya nagtatago? O ikaw, Hermando Kalimpong, nakita mo ba? Muling wika ni Akin. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Saktong nakita ang aninong kasalukuyang inaatupag ang isang puntod. Dahan-dahan siyang lumapit at nang makumpirmang nilalang, walang pagdadalawang isip na umatake. Kaagad naman siyang napansin. Nasakta ng binata matapos tumama sa sementong pader sa katabi ng puntod. Nakailag ang nilalang kaya dumiretso ang mukha ni Akin. Tumayo siya at napangiwi sa sakit. Nagdurugo din ang kanang kamay. Ang galing mong umilag ah! Ang sakit ng kamay ko. Pero tignan natin kung makailag ka pa.
Muling wika ni Akin. Paulit-ulit na taga ang ginawa niya. Hindi tumigil kahit sa mga nicho tumatama ang patalim. Hindi naman nagtagal. Natamaan ang nilalang at dito natigil ang sagupaan. O ano ka ngayon? Ang tapang mo na pumunta dito. Napakahina mo naman pala. Hindi pa nga ako nagbibigay ng 100% eh. Tapos bagsak ka agad. Natsambahan mo lang ako ng ilag eh. Tumama patuloy ako sa nicho. Wika ni Akin habang tinititigan ang aswang. Hinila niya ito patungo sa pinakalikod upang doon sunugin. Sa sandaling sisindihan na, bigla siyang napatigil sa pagdating ni Mang Nando. Sa pangalawang pagkakataon, nagulat ito nang makita uli ang patay na nilalang. Hindi na ito nakapagsalita pa. Ito naman si Mang Nando, parang bago ng bago. Huwag daw kayo magulat. Masanay na kayo na palagi nakakakita ng aswang. Alam niyo naman na yun yung hilig ko, di ba? Yung manugis ng ganitong nilalang. Nga po pala, ano po bang meron? Bakit kayo naparito? Akala ko nakauwi ka na kanina pa. Mang Nando, huwag niyo sabihin hanggang sa mga oras na to naglilinis pa kayo ng puntod ha. Uy, anong oras na ho? Napaayos ng tayo si Mang Nando. Iniwas na rin ang tingin sa bangkay na nasa harapan. Sinindihan na ito ni Akin upang masimulan ang pagsunog. Pauwi na ako. Kakatapos ko lang maglinis eh. May narinig akong ingay, kaya naman napapunta ako dito. Ano pala ang meron at mukhang 2 aswang ang napatay mo kagad? Ay nako, sabihin mo nga sa akin Eho, ang daming aswang na napapagawi dito ah. Sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Sabihin mo ang totoo mong pagkatao. Bakit mo sila napapatay? Eto na naman, magpapaliwanag na naman ako. Katulad ho ng sinabi ko kanina, hindi pwedeng titigan lang habang nilalapastangan ng bangkay. Maayos na ho yung nakalibing eh. At isa pa, nabanggit ko na ho sa inyo, mahilig akong manugis ng ganitong klaseng nilalang. Ang dali nyo naman pong makalimot. Nga ho pala, maiba ako. Kamuntikan ko nang makalimutan. Ano po yung nangyari sa unang aswang na sinunog nyo? Naging abuho ba? Eh oo naman. Wala nang naging kawala sa apoy. Bakit mo naitanong? Wala ka bang tiwala sa akin? Meron naman ho. Gusto ko lang po masigurado kaya nagtatanong ako. Uwi na ho ba kayo? Oo, uwi na ako. Maiwan na kita. Hindi ko rin alam kung papasok ba ako bukas eh. Pakisabi na lang kay Mang Hernan. Wika ni Mang Nando. Nagmamadaling umalis matapos sabihin ang bagay na yun. Dahan-dahan po sa paglalakad. Naku, mamaya mapatid ho kayo dyan eh. May kaluluwa pa naman na nandito sa sementeryo pag-ala-gala. Hindi nila matanggap na patay sila. Pahabol na wika ni Akin sa nagmamadaling matanda. Matapos masunog ang bangkay ng aswang, umuwi na rin siya. Inumaga sa kakaisip sa mga kaganapan. Natawa ang kanyang kasama nang maabutan siyang nakatulala. Paring Akin, konti na lang tutulo na yung laway mo ah. Ano bang pumasok sa isip mo? Seryosong seryoso ka ngayon. Parang yung problema ng mundo nasa balikat mo ah. Wika ng kaibigang si Victor. Napaayos ng upo si Akin. Inabutan ng kape ang kaibigan na pumasok sa kanyang maliit na tahanan. Merong dalang tinapay kung kaya't napasarap ang agahan. Hindi rin nawala ang kwentuhan na nauwi sa pag-uusap sa mga kaganapan sa nagdaang gabi. Matagal ka na dito, no? Talaga bang napapadalas yung paggawi ng mga nilalang dito? Kagabi kasi, 2 yung nakita ko eh. Oo pare, lalo na kapag kasagsagan ng undas. 2 lang yung nakita mo kagabi. Buti buhay ka pa. Yung kasing dating kasama namin, nung nakakita ng isa nawala ng malay. Nabagok yung ulo doon sa nicho. Ayun, namatay. Nagpagulong-gulong eh. Tuno, sa bandang norte nangyari. Pagdating sa baba, patay na. Hindi naman ako natatakot sa mga aswang na yan eh. Kaya nga ako nagtrabaho dito para sa mga yan. Uy naku pare, wag ka masyadong mayabang ha.
Kakaiba yung mga nilalang na yan. Mapapatay ka niya ng walang kahirap-hirap. Maswerte ka lang siguro kagabi, kaya hanggang ngayon buhay ka pa. Ilan ang sumubok na manatili dito sa sementeryo sa gabi para lang maaktuhan yung mga aswang na yan na kumakain ng bangkay. Pagkakita pa lang nila, natataranta, tumatakbo na eh. Siguro, maswerte ka lang talaga. Natawa si Akin sa sinabi ng kasama. Matagal na silang magkaibigan, pero hindi nito alam ang tunay niyang pagkatao. Isa siyang sepulturero na manunugis ng aswang. Wala ring balak na magsabi dahil sa kadaldalan nito na pwedeng ipagkalat sa lahat ng tangan. Ayaw niya ng gulo, kung kaya't nanatiling lihim sa kanyang sarili ang katauhan nito. Anong tinatawa-tawa mo? Totoo naman kasi pare. Subukan mo sa susunod. Mapapasabi ka talaga na tama ako kung buhay ka pa. O na, sige na. Ubusin mo na yung kape mo. Hindi yan masarap kapag malamig. Pagkatapos silang mag-agahan, sinimulan kaagad ang trabaho. Sa araw na ito, tatabasin nila ang naghahabaang talahib sa dulo ng timog. Hindi ito nalinis nung nakaraan dahil inuna ang pag-aasikaso sa mga puntod. Pagdating sa baging iyon, hindi kumilos si Akin, samantalang si Victor ay nagsimula na. Naupo siya sa nicho. Tumingin sa malawak na talayban. Ilang sandali pa ay tinawag na ng kasama. Uy pare, ano pa bang tinitingin-tingin mo dyan? Akala ko ba mamadaliin natin to? Eh mamaya tumindi na yung sikat ng araw eh. Nandiyan na! Naaaliw ako sa paligid eh. Kahit puro talahib, maganda kasing tignan no, berdeng-berde. Kahit sobrang taas na. Wika ni Akin. Pero ang katotohanan, tinitignan niya ang mga talahib na nahawi na tila ba dinaanan ng kung ano. Matapos bitbitin ng karit, binilisan niya ang pagtabas hanggang sa umabot sa gawing nahawi. Sinuri niya ng mabuti. Mahahalata na bago pang dinaanan, maging ang bakas ng yapak sa lupa, klarong-klaro kung titignan. Basa ang bahaging iyon dahil malapit sa taniman ng kangkong, kaya ang sino mang mapadpad ay nagiiwan ng yapak. Oh, may daan pala dyan? Sinong dadaan? Eh ang katikaya ng talahib. Wika ni Victor nang malapitan siya. Maging ito ay nagtaka sa paghawi ng mga talahib. Ilang sandali pa bumalik na lamang sila sa trabaho. Nangalahati rin makalipas ang 3 oras. Tumigil na rin muna dahil sa tindi ng sikat ng araw. Tumambay si Akin sa silungan na nalalagay sa kalagitnaan ng mga puntod. Naaaliw pa dahil meron pa ring dumadalaw ng mga araw na yun kahit tapos na ang araw ng patay. Natuwa rin siya dahil merong nagpapapintura ng puntod. Nag-abot naman ng sapat na suhol kung kaya't hindi na siya tumanggi. May nagpapapalit ng lapida. Maraming nisyo ang kanyang ginawaan. Kaya naman nang matapos ay tuwang-tuwa ang binata habang binibilang ang kanyang pera. Ito ang gusto ko sa mga tao. Hindi kuripot sa pagbayad ng suhol. Ang hirap kaya magtrabaho. Lalo na may nakatingin. Lalo na yung isa dun, yung babae. Ang sama ng tingin habang pinipinturahan ko yung nicho ni... Ano ba yun? Porciano Galang? Wika ni Akin habang tinitignan ang mga nicho. Ikaw, Rogelio Rojas Melendez. Kailan ka kaya papalitan ng lapida? Pati nicho mo natitipak na oh. Konti na lang bibigay na to eh. Kawawa ka naman. Talagang pinabayaan ka na. Isa-isang pinutol ni Akin ang maliit na baging na kumapit sa likurang bahagi ng nicho. Inalis na rin ang mga damong ligaw sa ibaba. Habang ginagawa ito, napahinto siya ng may naamoy. Kagad ding nandilim ang paningin nang makita ang isang lalaki sa hindi kalayuan. Tumitingin ito sa mga puntod. Batay sa kilos ay may hinahanap.
Pasikretong lumapit si Akin, siniguradong hindi mahahalata ng lalaki sa pamamagitan ng pagkukunwaring tinatanggal ang naniningas na upos ng kandila sa bawat puntod. Huminto ito sa nakailerang nityo kung saan merong kakalibing pa lamang. Alam niya na ang galawang ito kung kaya't nagmamadaling naglakad papalapit. Pero bago pa man mahawakan ng lalaki para sana pigilan, naunahan siya ni Mang Nando. Nagulat din dahil sa pag-aakalang hindi ito papasok. Mang Nando, akala ko ba hindi ka papasok? Di ba may lalakarin ka? Ano meron? Teka, may ipipigilan akong... Asa na yun? Tinignan ni Akin ang buong paligid. Pero hindi na nahanap ang lalaki na balak sanang pigilan. Binalingan niya muli si Mang Nando. Napagtasan nito ng boses. Mang Nando naman, tignan mo nakawala tuloy yung lalaki. Pipigilan ko sana yun eh. Ay sino ba ang lalaking yon? Hoy Akin kung may balak kang gantihan, huwag mong gawin dito sa sementeryo. Alam mo ang patakaran ay binigay sa atin. Walang dadalhing gulo upang hindi matanggal sa trabaho. Wika ni Mang Nando, pero mas lalo lang nainis si Akin. Mang Nando, mukha ba akong basagulero? Oo, pasaway ako. Pero kailanman, wala akong nakaaway na tao. At isa pa, ano bang naisip mo para pigilan ako? Bigla ka na lang sumusulpot Kanina pa kita napansin na sinusundan ng lalaking yon. Sino ba namang mag-iisip na hindi ka pigilan? Gayon mukhang papatayin mo talaga yung tao. Wika ni Mang Nando, na sinabayan ng pagtingin sa kanang kamay ni Akin. Meron siyang hawak na karet. Dito lang din napagtanto ng binatang sepulturero na mukha nga siyang papatay ng tao sa inastang kilos kanina. Hindi naman ho sa ganun, Mang Nando. Wala naman akong balak na pumatay. Sadyang hindi ko lang napansin na may dala pala akong patalim. Pero kahit ganun, dapat alamin mo muna. Alamin mo yung nangyayari bago ka sumali. Nakawala tuloy yung lalaki. Tugon ni Akin. Hindi pa rin magawang alisin ang inis sa matanda. Nilagpasan niya ito at bumalik na lamang sa loob ng kubo upang doon maglabas ng saloobin. Napapaisip na rin kung sa paanong paraan muling mahanap ang lalaking iyon. Sige lang, nakawala ka sa akin ngayon. Pero sa sandaling bumalik ka rito, siguradong mapapatay na kita. Subukan mo lang magpakita. Talagang makakatikim ka sa akin. Wika ni Akin habang nakatitig sa mga nicho. Nang makitang dumaan si Mang Nando, muli siyang natigilan. Tinignan niyang mabuti ang matanda at buhat sa biglaang pagsulpot nito. Lalo na sa tuwing may nararamdamang aswang sa paligid. Hindi maiwasang mapatanong kung ano nga bang meron kay Mang Nando. Dahil dito, nagtungo siya sa tindahan ni Mang Cesar sa bandang unahan. Malapit ito sa kalsada upang magtanong. Magandang tanghali, Mang Cesar. Kumusta ho ang pagtitinda ng kandila? Maayos ho ba ang kita? Sa awa ng Diyos, maayos naman iho. Kaya pala, nag-iwan ng pera si Mayor para sa inyong dalawa ni Victor. Tapusin niyo raw ang pagtabas ng talahib sa loob ng 3 araw dahil may uutos yata pagkatapos. Wika ni Mang Cesar. Napangiti si Akin matapos makita ang perang nakasilid sa isang sobre. Yun ito ang gusto ko kay Mayor. Hindi kuripot tapos may pakain pa. Wika ni Akin. Inabot niya ang tinapay at soft drinks na nakapatong sa mesa. Kagad namang pinalo ni Mang Cesar ang kanyang kamay. Hoy, merienda ko yan. Hindi yan kasali sa bigay ni Mayor. Hindi yan kuripot pagdating sa pera. Pero bihira magbigay ng pangkain yon. Eto naman hindi naman mabiro. Ito po talaga ang pakay ko sa inyo, Mang Cesar. Gaano niyo po kakilala si Mang Nando? Siyempre,
Nandito na kayo kahit nung maliit pa ako eh. Sa inyo nga ako bumili ng kandila ni nanay sa tuwing may dadalawin kami. Balita ko, matagal na si Mang Nando sa pagtatrabaho dito. Kaya dapat may alam kayo. Nasa iisang lugar kayong dalawa eh. Wika ni Akin. Sandaling napaisip si Mang Cesar. May pag-aalangan na sabihin ng nalalaman. Pero sa uli, nagsalita rin tungkol sa opinyon kay Mang Nando. Eto, sa atin lang iho ha. Sa palagay ko parang may kakaiba kay paring Nando eh. Minsan kasi parang hindi ko siya kilala. Pakiramdam ko nag-iiba siya. Huwag mong bigyan ng masamang kahulugan ang sinasabi ko. Opinyon ko lang to. Basta sa akin, hindi ko maintindihan ang presensya niya kung minsan. Sa sinabi ni Mang Cesar, mas lalong naintriga si Akin. Hinikayat pa ang matandang tindero na ikwento ang nalalaman at palagay sa kasamahan. Sa kakulitan niya, wala na itong nagawa kung hindi magsalita. May gabi na nakita ko siyang naglakad patungo sa loob. Tapos pagsapit ng umaga, parang hindi na siyang Nando na aking kilala. Yung bang pakiramdam mo, kilala mo naman ang taong kaharap mo, pero iba ang presensya niya. Kaya hindi malaman kung talagang kilala ko ba o hindi. Ewan, ang hirap ipaliwanag ay nako. Huwag mo nang pansinin ang sinabi ko. Dala lang yata to ng katandaan kaya nalilito. Dahil sa mga sinabi ni Mang Cesar, naging palaisipan kay Akin ang pagkatao ni Mang Nando. Natigil din ang kanilang usapan nang lumapit ito para kunin ang parte ng sahod na hindi nakuha nung nakaraan. Minsan kasi, kay Mang Cesar iniiwan ng taga-munisipyo ang sahod nilang sepulturero, lalo na kung lumiban sila sa nakatakdang araw. Nagkwentuhan pa sila. Palihim na pinagmasdan ni Akin ang kilos ni Mang Nando. Katulad ng sinabi ng tendero, duda din siya sa katauhan nito. Bago pa man diretsang magtanong, nagpaalam na siya dahil kumaway na si Victor. Bumalik siya sa kubo para makuha ang mga gamit dahil magsisimula na naman ang oras ng pagtatrabaho. Pasado 4:00 nang matapos ang pagtatabas ng talahib, dumiretso si Akin sa tindahan ni Mang Cesar upang doon makabili ng pangmeryenda. Kaso nga lang pagdating doon, panibagong trabaho ang binigay sa kanya. Ipagpapabukas na sana kaso kinakailangang tapusin ngayon. Nagtungo siya sa norte ng umaangal. Kung kailang malapit na yung oras ng pahinga, doon pa magbibigay ng trabaho. 15 minutos na lang mag-aalas 5 na, uwian na. Ito talagang munisipyo na to. Akala mo kung sinong umastang amo, sinasahuran lang din naman. Ikaw, Juancho Divinos Solana, sa susunod na magpapalipat ka ng bangkay, ilagay mo sa oras ng trabaho. Hindi yung kailang uwian na. Saka pa, ewan talaga. Pati tamang termino, hindi ko na alam. Nasaan ba si Victor? Tor, halika nga na matapos na to. Ano ba yan pare? Ay naku, bukas na lang sana, uwian na eh. Magrereklamo pa ba tayo? Alam mo naman yung bungangera na taga-munisipyo, si Mang Beatriz. Tapos yung isang taga-simbahan, si Sir Jojo. Ang sarap pag-untugin ng dalawang yun eh. Nung bago akong pasok dito, gabi na nang inutusan ako magpalit ng lapida. Diyos ko, walang pinipiling oras yung mga yun. Mabuti na lang talaga, bumawi kay Mayor eh. May malasakit sa atin, nagbibigay ng sapat na sweldo. Dahil kung hindi, ay talagang magwawala ako dito. O siya, tapusin na natin to para makapagpahinga na. Bakit pa kasi hindi pumasok ang ibang kasama natin? Kung kailan maraming gawain, tayo lang inaiwan dito. Nagtrabaho sila na puro reklamo. Matagal pang natapos dahil 2 lang silang gumawa. Inabot ng mahigit ilang oras. Pahirapan dahil parehong pagod na. Hindi na masyadong nabalanse ang sarili. Nasa norte sila at bandang kabundukan. Kung kaya't nang madulas ay gumulong sila paibaba.
Nang sumubsob ang mga mukha sa lupa ay hindi na nakapagsalita. Nanatili sa ganong posisyon dahil wala nang sapat na lakas para bumangon. Pinagtawanan pa sila ni Mang Nando ng maabutan. Oh, bakit ganyan yung itsura nyo? Mukha kayong palaka. Wala ba kayong balak na bumangon? Ginanahan yata kayo sa paghalik sa lupa. Mang Nando, kung nandito ka dahil may utos na naman na galing sa munisipyo o simbahan, pakiusap pagpabukas na lang natin, pagod na kami. Wika ni Victor. Nandito ako para malaman kung nailipat na ba ang bangkay. Si Mang Beatrice kasi nagtatanong Wika ni Mang Nando. Isa-isa na rin niyang itinayo ang dalawa na hindi pa sana babangon kung hindi niya tinulungan. Nailipat na ba? Kung tapos na, magpahinga na kayo at saka maglinis ng katawan. Nangangamoy na kayo May galos kayo sa mukha at braso. Humingi na lang kayo ng gamot kay Mang Cesar. Bukas pa naman yung tindahan niya O sige na, lumakad na kayo. Mag-iikot lang muna ako para masiguradong walang kandilang nakasindi. Baka mamaya kung ano pang mangyari dito. Mauna na ako ha. Maghina-hinay kayo sa pagbaba. Baka madulas na naman kayo. Sa pag-alis ni Mang Nando, umalis na rin si Joaquin at Victor na kumakapit sa bawat nichong nadadaanan upang hindi na madulas uli. Sa kubo na lang din nagpahinga ang dalawa dahil hindi na kaya pang lumakad ni Victor pauwi sa kanila. Matapos maglinis ng katawan at magamot ang mga galos, kanya-kanya sa pagtulog ang dalawa. Makalipas lamang ang ilang oras, naalimpungatan si Joaquin. Umalingasaw ang amoy sa paligid. Sobrang antok pa, pero napilitang bumangon dahil doon. Binuksan niya ang bintana, kaagad hinanap ang nagmamay-ari ng matinding amoy. Subalit tanging kadiliman lamang ang bumungad. Kinuha niya ang debateryang flashlight, inilawan ang buong lugar. Sakto namang tumama ang ilaw sa banda kung saan merong anino ng nilalang. Nakapatong pa sa nicho. Nagmamadaling umalis matapos masinagan. Hindi na rin pinalampas ni Joaquin ng pagkakataon. Nagbitbit siya ng karet at nagmamadaling lumabas. Nang makalabas niya, una niyang ginalugad ang timog. Pero kahit saang sulok man siya tumingin ay walang anino ng halimaw. Yung bahagi kung saan niya ito unang nakita ay wala na rin. Umakyat siya sa norte at doon naganap. Alam niyang nasa paligid lang ang nilalang dahil naaamoy niya ang lansa nito. Nakahanda na ang kanyang karet na sumaksak ng kahit anong nilalang na makita. Tinalasan niya ang mga mata maging ang pandama. Hindi naman nagtagal. Nahanap din sa wakas ang pinagpwestuhan ng nilalang. Nasa pinakadulong nicho. Pinatay ni Joaquin ang debateryang flashlight upang hindi nito mapansin ang kanyang paglapit. Dahil abala sa kalapastangan ng ginagawa sa bangkay, sinamantala niya ang pagkakataon. Sinaksak ang nakatalikod na halimaw. Paulit-ulit hanggang sa napadaing. Nanlaban pa ito at dahil sa lakas, nawala ng balanse kung kaya't gumulong. Kamuntikan pang umabot sa pinakababa. Mabuti na lang nakakapit. Naabutan ang aswang bago pa makatakas ng tuluyan. Ikaw na nga tong may ginagawang kasamaan. Lalabang ka pa. Yung mga katulad mong lapastangan, kahit patay na binibiktima pa rin. Dapat lang patayin din Halika, gigilitan kita ng leeg, animal ka! Wika ni Joaquin habang nilalabanan ang lakas ng aswang. Mariin niyang itinutok ang patalim sa leeg ng nilalang hanggang sa nagawang isaksak. Napapikit pa siya matapos tumalsik ang dugo nito. Sinigurado rin na naputol ang malaking ugat sa leeg upang tuluyang bawian ang buhay. Nangisa ito hanggang sa hindi na gumalaw. Grabe naman to, pinahirapan pa ako.
Ang sakit na nga ng paggulong ko kanina. Meron na ngang galos kasi nadulas eh. Tapos ngayon meron na naman? Kayo talagang mga animal kayo, wala kayong kadala-dala. Hindi yata dumating sa inyo yung balita tungkol sa mga napatay kong kasama ninyo. Wika ni Akin habang pinapahid ang dugong tumalsik sa muka. Naduwal pa ito sa matinding amoy. Ano ba kasi ang pakay mo kay... Sino to? Angelito Bernaez. Ilang linggo na tong inilibing. Ano pang makakain mo dyan? Buto? Bungo? Iba rin yung trip nito no? Ang lakas ng tama mo pare. Hindi na pinatagal ni Akin. Hinila niya ang bangkay ng aswang patungo sa bahaging pwedeng pagsunugan. Nagukay muna siya ng ilang dipa ang lalim bago hinulog ang katawan at saka sinindihan. Hindi na rin niya nilubayan ng titig habang dahan-dahang kinakain ng apoy. Sa kalagitnaan ng pagkatulala, nagulat siya sa biglaang paglitaw ni Mang Nando. Uy Mang Nando, ano bang ginagawa niyo dyan? Para kayong demonyong bigla na lang lumalabas sa impyerno eh. Nakakagulat ka ha? Wika ni Akin. Pumagit na sa kanilang dalawa ang apoy. Lumapit si Mang Nando, pero ang tingin ay nasa nasusunog na katawan ng aswang. Sabihin mo nga, ano ba talagang meron sa'yo, Akin? Talagang biyasa ka sa pagpatay ng aswang. Ilan na ba ang napaslang mo ha? Ako lang naman to si Akin. Isang sepulturero na may malupit na galing pagdating sa pagpaslang ng aswang. Ito namang si Mang Nando, talagang paulit-ulit bawat kita nagtatanong eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, buhay ko ang pamumuksa ng nilalang. Ilagay niyo po sa isipan niyo para hindi tayo paulit-ulit. Pero maiba ako. Ikaw ba Mang Nando? Sino ka po ba talaga? Bakit sa tuwing may napapatay akong aswang, bigla ka lumilitaw? Hindi kaya may kinalaman kayo sa nangyayari dito? Nakakalata na ako eh. Wika ni Akin. Mapapansin ang pag-iba ng reaksyon ni Mang Nando. Umiwas ng tingin. Nilihis ang usapan. Pwede ka nang bumalik sa kubo para magpahinga. Marami pa tayong gagawin bukas. May bagong ipapagawa yung taga-simbahan mauna ka na. Ako nang bahalang magbantay dito hanggang sa matupok yung bawat buto ng aswang na yan. Sige ho. Inaantok na rin ako eh. Kayo na hong bahala dito. Umalis si Akin, pero nagtago lamang sa bandang unahan. Lihim niyang pinagmasdan ang galaw ni Mang Nando. Ronaldo Damogoso, sa tingin mo ba, may kinalaman ng matandang yan sa sunod-sunod na pag-atake ng mga aswang sa sementeryo? Para sa akin oo eh. Kahina-hinala yung biglaan niyang paglitaw sa tuwing may napapatay ako. O tignan mo, hindi man niya sabihin sa salita, klaro sa reaksyon ng mukha niya. Hoy, parang Ronaldo, etong lapida na to, di nagsasalita eh. Wika ni Akin habang tinatapik ang lapida. Pinagmasdan niyang mabuti si Mang Nando. Nakatingin pa rin ito sa nagliliyab na apoy. Bumubuka ang bibig, pero hindi marinig ni Akin dahil sa distansyang layo. Ilang sandali pa ay umalis na siya. Kaagad namang sinundan, pero dahil dumaan sa kakawyan, hindi na naabutan. Inis siyang bumalik. Huminto muna sa pinagsunugan. Hoy! Kilala mo ba si Mang Nando? Magkasabot ba kayo? Mababaliw na ako dito eh. Kung hindi puntod yung kakausapin ko, sunog na bangkay naman. Umuwi na si Akin matapos nun. Muli, magdamag siyang gising sa kakaisip. Kung sino ba si Mang Nando at anong kinalaman ng matanda sa nangyayaring kababalagan sa sementeryo. Pero sumikat na lamang ang araw. Wala siyang makuhang kasagutan. Sa mga sumunod na oras,
Napasubsob sa trabaho ang mga sepulturero. Kumpleto na sila dahil nagsipasok na ang iba. Magkasama sila Mang Nando at Victor sa norte. Inihanda ang hukay at nicho dahil merong ililibing sa susunod na araw. Sa kalagitnaan, nagpaalam si Mang Nando dahil may kailangan daw munang puntahan. Kinutuban na si Akin, kaya naman palihim niya na sinundan. Malapit lang sa sementeryo ang pinunta ng matanda. May kinita itong isang lalaki. Seryoso ang naging usapan. Hindi niya nilubayan ang tingin hanggang sa matapos. Bumalik si Mang Nando sa pagtatrabaho. Susundan pa niya sana ang lalaking kausap nito. Pero dahil nakamotorsiklo, hindi na nagawa. Pare, sa ka ba galing? Nagpunta dito si Mayor, nagbigay ng kaunti. Alam mo naman, malapit na ang eleksyon, di ba? May kasama pang ang tatakbo ng kagawad eh. Ito, namigay ng pananghalian. Kain muna tayo. Ayos talaga yung estilo ng mga yan, no? Kapag paparating na yung botohan, magpapakita sa mga tao, mamimigay. Ganyan talaga yung galawan nila noon pa man, no? Diba? Nestor Santiago. Uy, para ka talagang mangmang. Palagi mong kinakausap yung mga lapida, kumain ka na nga. Kulang ka lang sa kain eh. O mga pare, kumain na tayo. Eto na naman sa pansit. Pampahaba daw ng buhay. Bakit kahit anong kain ito, sa sementeryo naman yung bagsak nating lahat? Hindi na lang ginawang manok para maiba naman. Ikaw, Patricia Sanchez, hindi umubra sa iyo yung pansit, no? Pinanganak ka sa taong 1967, tapos namatay ka 1981. Ang iksi ng buhay mo. Uy pare, tama na yung pakikipag-usap mo sa mga patay. Binabasa mo pa talaga yung nakasulat sa lapida. Kapag bumangon yan, naku, sasakaling ka yan. Wika ni Victor. Pagkatapos kumain ay bumalik na sila ng trabaho hanggang sa sumapit ang 5:00. Oras na ng uwian. Nakabang si Akin. Tinalasan ang tingin habang nakadungaw sa bintana. Nagbabaka sakaling dumaan si Mang Nando. Plano niyang bantayan ang kilos ng matanda. Sa puntong ito, wala na siyang tiwala sa presensya nito. Gusto niyang malaman kung ano nga ba ang ganap sa buhay ng nasabing kasamaan. Ilang sandali pa nakita niya. Palingon-lingon habang naglalakad sa kalagitnaan ng mga puntod. Dumiretso sa norte. Kagad niyang sinundan at kahit madilim na ang paligid, sinikap na maaninag ang mga bagay-bagay, lalo na ang gagawin ni Mang Nando. Sa pinakadulo, naabutan niya ang matanda at ang lalaking kinita kanina. May kung ano silang pinag-uusapan. Tinuro pa ni Mang Nando ang partikular na bahagi ng sementeryo. Ilang sandali pa. Umalis na ang matanda. Lumakad na rin ang lalaki patungo sa nakailerang puntod kung saan merong bagong libing. Hinugot ni Akin ang dalang patalim at katulad ng inaasahan, aswang ang lalaki. Lumapit na ito sa nicho. Pero bago pa masimulan ang binabalak, naagaw niya na ang atensyon. Sila ang harapang nagtuos. Hoy! Kung inaakala mong magtatagumpay ka sa kalapastangan ng gagawin mo sa bangkay, nagkakamali ka. Huwag sa harapan ko. Siguradong papatayin kita. Hindi mo magagalaw si... Ano nga, tumabi ka ng konti, di ko mabasa yung pangalan. Eto. Si Rosita May Calderon. Wika ni Akin. Sumugod na ang nilalang. Sinikap ng binata na masabayan ang bilis ng galaw nito. Subalit dahil nasa bundok sila, isang maling apak lang. Madudulas ka at gugulong pa ibaba. Pareho silang napadaing ng nilalang dahil dalawa silang gumulong. Maigpit niyang nahawakan kung kaya't naisama. Tumama ang ulo sa pulidong nicho. Aray ko, teka nga, ang sakit ng kamay ko. Inipit mo kung animal ka.
Wika ni Akin habang itinulak palayo ang nakadagang aswang. Nang pareho silang nakatayo, muling naituloy ang pagpapalitan ng lakas. Sa pagkakataong ito, nasaksak niya ang nilalang. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa malagutan ng hininga. Kumpirmado, may kinalaman nga si Mang Nando sa nangyayari. Siya pa ang nanguna. Malaki yata yung kinita ng lokong yun Wika ni Akin nang maalala ang sobrang inabot ng lalaki sa matanda. Pero matatapos na ang maliligayang araw mo, tanda. Kaya pala palagi kang sumusulpot kapag may napapatay ako Paulit-ulit ka pang nagtatanong kung sino ko at kung bakit ko napapatay yung mga aswang. Kakilala mo pala tong mga to? Wika ni Akin habang nakatitig sa nakahandusay na aswang sa kanyang harapan. Hindi na siya nagtaka nang mapansin si Mang Nando. Nagulat pa ito pagkakita sa katawan ng nilalang. Dineretso niya na ang nagmamaang-maangan na matanda. Nagkukunwari ka pa? Ikaw lang naman tong humahatak sa mga aswang na yan para pumunta dito. Lalapas na nga ninyo mga patay na nananahimik. Ano? Magmamaang-maangan ka pa, tanda? Magkanong binibigay nila sa'yo para masikmura mong ipagkalulo yung mga bangkay? Tumikas ang mukha ni Mang Nando. Sumama ang titig kay Akin. Nagbuntong hininga matapos malaman na bistado na siya. Bakit Akin? Naawa ka ba sa mga patay na nandito? Wala nang buhay ang mga yan. Kaya bakit mo sila ipinaglalaban pa? Ano bang makukuha mo kung ipagtatanggol mo mga puntod na yan? Abalo ko pala to Hindi napigilan ni Akin ang sarili. Sinuntok niya ang matanda. Natamaan ito. Hindi inaasahan ang kilos na gagawin niya. Nang masagad ang pasensya, unti-unting nagbago ang anyo ni Mang Nando. Hindi na nagulat si Akin sa pinakita nito. Ang ipinagtataka niya, hindi kaagad napansin ang tunay na katauhan ng matanda. Ano bang meron? Nagawa mong lusutan yung pang-amoy ko Sensitibo ko pagdating sa samyon ng mga aswang. Pero kakaiba ka nakalusot ka. Tignan natin. Tignan natin ngayon kung makakalusot ka pa. Sinugod niya ang nilalang. Hindi tinigilan ng atake. Kaso kumpara sa mga naunang nakalaban, mas malakas at maliksito. Naging maingat din siya upang hindi matamaan ng matutulis na mga kuko. Buong lakas ang ibinuhos niya dahil kung hindi, siya ang malalagutan ng hininga sa dulo. Nagsimula ding mabahala matapos sunod-sunod na tumilapon. Napaubo ng dugo dahil sa pagkabunggo sa sementong nicho. Bagyaring nahilo ng tumama ang ulo. Ilang sandali pa ang lumipas bago siya muling nakatayo. Akin, hindi ko alam na totoo pala ang sinasabi mo. Akala ko, sinuwerte ka lang kaya ka nakakapatay ng aswang. Pero ngayong nakalaban kita, kakaiba ka nga. Biyasa at may kalaman. Ibabalik ko lang ang sinabi ko sa'yo. Tignan natin kung makakalusot ka pa. Wika ni Mang Nando. Bumalik ito sa pagiging tao. Sinikap ni Akin na bumalik sa wisyo ang paningin. Nang makabawi, itinodo niya ang pakikipaglaban. Hindi na kinilala ang kasamahan sa trabaho. Walang awang pinagsasasaksak hanggang sa dumarak ang dugo sa lupa. Napayakap pa siya rito. Nakaramdam ng paninikip ng dibdib nang mapagtanto na wala ng buhay ang matanda. Isang maling akala. Hindi ka pala mabuting tao. Akala ko totoo ka sa trabaho mo Lintik. Lintik na aswang. Kinapa ni Akin ang pantalon ni Mang Nando. Dito nakita ang isang garapon na may lamang likido. Sa isip niya,
Ito ang dahilan kung bakit hindi kagad napansin ang katauhan nito. Isang uri ng malakas sa sabulag. Binasag niya ang lagayan, hinampas sa semento, kagad nawasak. Wala ka naman sigurong pamilya, Mang Nando. Ako na lang ang maglilibing sa'yo dahil hindi kita pwedeng iwanan. Kapag may nakakita sa'yo, magkakaroon ng investigasyon eh. Sa paningin nila, tao ka. Pero alam natin na isa kang halimaw. Wala ring maniniwala kung sasabihin ko yung totoo eh. Dahil para sa kanila, mabait na matanda ka. Kagad kumilos si Joaquin. Sinunog ang bangkay at inipon ang abo. Inilagay sa isang kaperasong tela. Pagkatapos isinilid sa selyadong garapon bago inilibing sa hukay. Habang ginagawa niya ito, nararamdaman niya ang kabigatan ng loob. Isa si Mang Nando sa una niyang nakausap nung unang araw bilang sepulturero. Ito rin ang nagturo sa kanya ng mga gawain sa sementeryo. Kaya ganun na lamang kabigat sa kanya ang nangyari. Siya ang pumatay sa naging kaibigan. Bakit ba kasi hindi ka nalang nagpakabait sa mundo eh? Halimaw ka na nga. Pinili mo pang gumawa ng masama. Hindi naman porket na pinanganak ang aswang, kasamaan na yung dapat atupagin eh. Pwede ka naman magpakabait eh. Kaso wala. Pinili mo ang ganito, kaya patawarin mo ako sa nagawa ko. Mabuti na rin yan, para hindi ka na magkasala pa. Naway sumalangit na ang iyong kaluluwa, kahit wala kang nagawang tama. Wika ni Joaquin habang nakatitig sa ginawang puntod. Sinindihan niya ng kandila, nanguha ng mga bulaklak sa katabing nicho. Makalipas ang ilang sandali, umalis na siya para asikasuin ang bakas ng dugo sa nangyaring sagupan. Pasensya ka na, Rafael Santos ha. Tumalsik pa yung dugo sa lapida mo. Lilinisin ko naman eh. Ikaw rin. Penitensya Suarez. Ipagpahon man ninyo ha. Ikaw din. Salvador de Guzman. Sa susunod dadaling ko na sa kakahuyan yung aswang para hindi na kayo mabulabog at marumihan. At sa... Hindi natapos yakin ang pagsasalita nang madula sa inapakang bato. Gumulong siya pa ibaba. Napayaw nang tumama ang likod sa puntod. Pakiramdam niya ay nabalian siya ng buto. Paika-ika siyang tumayo. Hinarap ang lapida. Hindi ka man lang tumabi, Alfonso Reyes. Ang sakit tuloy ng likod ko. Kapag ako nabalian, talagang bubuksan ko yung nicho mo. Sasakaling kita. Nang medyo nawala ang pananakit ng likod, bumalik na siya sa itaas at naglinis. Pagkatapos ay umuwi na upang magpahinga. Bago yun, sinuri pa niya ang katawan kung merong natamong malubang sugat. At dahil wala naman, nagpatuloy na sa pagtulog. 3 araw ang nakalipas bago nagtanong-tanong ang mga kasamahan tungkol kay Mang Nando. Kinabahan si Joaquin dahil alam niya ang totoong nangyari. Pero nailigtas siya nang magsalita si Sir Jojo. Sa araw na yon ay dumalaw sa sementeryo ang taga-simbahan para ipaalam ang bagong proyektong ipapagawa. Huwag na kayo magtanong kung nasaan si Mang Nando. Nagpaalam siya sa akin nung nakaraan. Titigil na sa pagtatrabaho dahil uuwi ng probinsya. Patanda na rin yun. Kaya hayaan nyo na magpahinga. Napahinga ng malalim si Joaquin. Laking pasasalamat niya. Hindi matutumbok sa pagkawala ng matanda. Kung sakaling maglakas loob ang mga kasama na alamin ng katotohanan sa biglaang pagkawala nito. Sa kabilang banda, nagsisi dahil baka plano ng itigil ni Mang Nando ang kasamaan, kaya nagpaalam na uuwi na ng probinsya. Kaso nga lang, nangyari na ang dapat mangyari. Wala na siyang magagawa. Kung sinabi mo lang sana na magbabagong buhay ka na, hindi sana kita tutuluyan. Mang Nando naman,
Cargo de konsensya ko pa yung nangyari sa inyo. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Ha? Ikaw, Luciano Magallanes. Pare naman, hanggang ngayon kinakausap mo pa rin yung mga yan? Naku naman oh, pag may ibang nakakita sa'yo, isiping baliw ka. Tumigil ka nga. Wika ni Victor. Nang mabutang nagsasalita ang kaibigan. Hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy sa lihim na pagsisisi. Pero kalaunan, ibinalik kay Mang Nando ang nangyari dito. Kasalanan mo pa rin yun, di ba? Loriana de Jesus. Nag-anyong aswang siya eh. Inatake ako kaya lumaban lang ako. Malas lang yan, naunahan ko siya. Oo, tama. Kasalanan mo ang lahat, Mang Nando. Hindi porket kaibigan kita, hindi kita hahatulan. Kung masama ang gawain mo, dapat lang patayin ka. Wika ni Joaquin. Habang nakatitig sa puntod ni Mang Nando, wala itong ibang palatandaan kung hindi isang ukit na ginawa niya. Siya lamang ang bukod tanging nakakaalam na doon nakalibing ang isang aswang na nagpanggap na sepulturero.